Um, magandang umaga sa lahat at tayo ay magkwentuhan tungkol sa warrant of arrest ng RTC Manila laban kay Garma, Riena Garma na tao ni Digong dati na naging Philippine Charity Statistics Office chairman at may connection po sa pagpatay kay General Wesley Barayoga. Nagpalabas kasi ng warrant of arrest ang Mandaluyong Regional Trial Court laban kay Garma. Sino pa ba si Ernesto, si Edelberto Leonardo. Uh, who are the persons subject of the warrant of arrest for Barayoga murder? Nakatandaan natin si Barayoga po ay nung pinatay siya po ay corporate secretary ng board ng Philippine Charity Statistics Office. So dahil sa posisyon niya ay lahat na nag-apply sa kumuha ng prangkisa ng STL ay may hawak siyang kopya. Lahat ng records ng kotse, lahat ng records ng patungkol sa lottery, STL, at saka mga bingo games o kung ano nga nakasakop ng PCSO ay hawak niya. At lahat na nag-apply ay hawak niya. In other words, mga paglaban-laban kasi mainit yung STL na prangkisa, nag-away-away kasi pabor-paboran yan. Kung kanino bibigay ang prangkisa, makakalamang siya over the others. So, ibig sabihin, yung pwesto na yan, mainit talaga yung pwesto kasi siya may hawak ng mga records. Although, ang decision ay naandoon sa mga member sa chairman ng board. Magbuto-butuhan sila. Pero, sa panahon na yun ng bago pinatay si Barayoga, ay siya po ay kinuha na ng record ng National Bureau of Investigation patungkol sa mga reklamo sa korupsyon sa panahon ni Digong tungkol dun sa STL. Alam mo ng STL madugong labanan yan. So ngayon, at umabot sa punto na yan na sa pakiwari ko, yung grupo naman ni Garma ay may mga manok-manok sila na gusto ibibigay doon yung tinatag ni STL. So, pwede kong sabihin na may kinalaman din malamang si Atong Ang dito kasi nag-i-STL din si Atong Ang. So, posible na nangyari, posible lang, hindi ko sinabi na iyon na nga, na ang nagpapatay niyan ay si Atong Ang at ginamit si Garma, ginamit si Edelberto Leonardo na siyang sinasabi na tagabigay ng pera ni Duterte para sa mga taong pumatay sa panahon niya sa war on drugs. At saka ginamit din yung NCRPO, PNP Drug Enforcement Group na director na si Santi Mendoza. So lahat po sila ay pinalabasan ng warrant of arrest. Sila po ay si Riena Garma, Edelberto Leonardo, na huling pwesto nito ay National Police Commission Commissioner. Si Jeremy Kausapin, alias Tox, ito yung dismissed na police officer. Si Santi Mendoza, ito yung colonel. At Nelson Enrique Mariano, dismissed police officer. So mga dismissed police officer po sila ang hanap buhay nila ay hardman. Sila ang nag-provide, sila ang pumatay sila ang actual na bumaril. So ngayon, ay kung ako tanungin mo, ay kompleto ng ebidensya patungkol sa murder. Ang gagawin na lang ay isasalang sila doon sa Mandaluyong RTC at ipoproseso, ipresent ng ebidensya at ang mangyari ay sentensya na lang. Ganun na po ang mangyayari. Yan. So with that, kung hindi maaresto, itong mga iaarestuhin ay walang katarugan na maibibigay sa pagpatay kay Barayoga, kay Wesley Barayoga. Alam mo si Wesley Barayoga, nung bago siya pinatay, siya po ay dati bibiyahe lamang, sumasakay lamang po sa MRT
magre-report siya papunta sa PCSO. Nagtatrabaho siya, abogado siya. Habang pulis pa lang siya ay nag-abogado na siya, pero hindi rin siya makapag-practice bilang abogado kasi pulis siya. So, inantay niya mag-retire siya sa pagka-pulis, saka siya nag-practice ng pag-abogado. Pero pagka ganun sitwasyon, to tell you honesty, ay nangangapa pa siya bilang pag-abogado nung mag-retire siya sa pagka-PNP. So anyway, so nag-apply siya ng mga trabaho at isa nga siya in-applyan at tatanggap siya na bilang secretary ng board ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Tapos may nabili siyang isang pickup na ginamit niya pagbili doon ay yung retirement niya. Pinagamit naman niya sa anak niya. So kaya siya naman nagbumibiyahe, araw-araw nag-MRT, magre-report lamang sa PCSO. So with that, binigyan siya ni Garma ng sasakyan na pick up para maging service niya. At doon sa pick up na yon, one day, isang araw, ay binaril siya. Paglabas mula sa meeting ng PCSO. Ngayon, base sa kwento, babalikan ko lang ang kwento sa loob ng na nangyari sa loob ng PCSO. Nagmi-meeting noon at pinadala daw ni Garma yung litrato habang nakuha kay Barayuga habang nag-attend ng meeting. Pinadala daw doon sa kay Santi Mendoza at saka pinadala rin sa killer para alam at saka sinabi sa killer kung anong sasakyan na gagamitin ni Garma. So kaya yun po ang nangyari. Sinundan lamang ng killer at binaril, patay ngayon si Barayuga. So ano ngayon ang katarungan kay General Barayuga? Isang general na ihemplo siya ng tinatawag na humility in life, simplicity in life. Tapos namatay siya. Pagkatapos niyan, it so happened na yung si Garma at saka si Edelberto Leonardo na isa ay may involvement din sa tinatawag na war on drugs at sinasabi sa kwento na si Edelberto Leonardo daw ang nagbibigay ng pera pati si Garma para sa mga taong nakapatay sa war on drugs. Para kumbaga gusto palabasin ng umaakusa kay Digong na itong si Garma at saka si Leonardo ang ginamit ni Digong tagabigay ng pera para sa mga taong nakapatay sa panahon ng droga. Akalain mo nga naman, sa totoo lang, kung mapatunayan ito sa ICC, ay talagang ito na yung pinakasusi para mahatulan na guilty si Digong. So kasi ang problema na lang, siguro sa tingin, hindi ko lang makikita kasi hindi ko naman nakikita ang ebidensya. Pero kung masuportahan yung kanilang kwento, halimbawa may mga resibo, pagpadala, pagpagbigay ng pera para sa mga pulis na pumatay, ay kung may present yan sa ICC, talagang magigilty si Digong. Pero ang problema natin, ang issue natin sa ngayon, paano yan? Pagdadalhin yung testigo, nando na ngayon sa ICC si Garma, gagawin siyang testigo ng ICC, ang tanong naman, hindi na ba siya iuuwi nila ni Remulla? Kasi si Remulla ang humaharang eh. Siya ang gumagawa ng diskarte na mapapunta sa The Hague si Garma. At ngayon, kung ikaw na papunta kay Garma sa The Hague, hindi ba may obligasyon ka rin sa ilalim ng batas na ipatupad mo yung utos ng korte? Nagpalabas na ang RTC Mandaluyong ng mandamiento de aresto na arestuhin si Garma. O bakit hindi mo siya kukunin doon at dadalhin dito sa RTC? Hayaan mo yung government-to-government transaction na mag-usap-usap kung ano ang gagawin kay Garma. Kasi may sasagutin din si Garma dito sa Pilipinas sa pagpatay kay Barayuga. Actually, meron din siya kung kakaso yung kamag-anak ng 3 inchik na pinatay doon sa Davao Penal Colony, ay isa pang sa mga kaso niya yan. So ngayon, ang problema dito ngayon, ano bang mahalaga? Gawin mo siyang testigo doon at the same time, ipekan ba? Or dadalhin siya dito sa Pilipinas? Lumalabas po ngayon na gumagawa, pinoproteksyonan ni Remulla si Garma laban sa warrant of arrest. So ano mangyari? Ang gagawin niyan ay magpapalabas ba? Kausapin mo si Bongbong Marcos na magpalabas ng tinatawag na pardon para ipapardon si Garma at hindi na siya makakasuhan sa Pilipinas. So unfair naman ata yan sa mga Pilipino
na nag-aasa na magpaparusahan din si Garma sa pagpapatay kay Barayuga. So ano ngayon ang importante? Pero isa lang ang klaro dito, tinitake advantage po o sinasamantala nila ni Rimulya yung ganong may issue na magiging testigo si Garma para hindi mapatupad ang warrant of arrest laban kay sinasabi si Ruyina Garma. So ang tanong, may balita pala, bago ako magtanong, may balita na lumabas, ito papakita ko sa inyo yung balita, na natanggap na daw ng ICC bilang testigo si Garma. So ngayon, bago tayo babalik sa usapin sa kay Rimulya, alamin muna natin kung ano ang kahalagahan ni Ruyina Garma sa ICC, sa kaso ni Digong. Yan po si Garma. So ngayon, ang napabalita dito, Garma will still testify at ICC. Yan ang sinabi. Sino nagsabi nito? Despite a warrant for her arrest for murder, former Philippine Charity Sweepstakes Office, General Manager Rene Garma is safe and ready to testify against President Rodrigo Duterte before. Bakit makialam? Anong pakialam ni Trillanes dito? Mabibirahin ko talaga ito. Wala siyang pakialam dito. Hindi naman siya gobyerno. So, ibig sabihin, may nagbibigay ng pera, binibigyan ng pera to ni Marcos, si Trillanes. Amandalo yung court, hindi naman siya abogado para magsabi ng ganon. Amandalo yung nag-issue ng warrant of arrest laban kay Garma. Kasama si police officer na si Jeremy Kausapin, dating police officer yon, si Nelson Mariano at saka si Santi Mendoza sa 2020 murder ni Wesley Barayuga. So, sinabi naman ni Acting Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates ay nag-order na daw siya na arestuhin itong mga ito. Arestuhin si Garma, pero si Garma nakalipad na ng Malaysia. So ito ang dahilan na pinalipad ni Rimulya. Protektado talaga pala ni Rimulya si Garma. At sa Malaysia, pumunta siya doon sa The Hague. Nakipagkita daw siya sa ICC na personnel na kung saan ay i-alok niya sarili niya na testigo. So, kumbaga baraha ito ni Garma. Naglalaro din siya sa baraha niya na kung titistigo siya, baka sakali tatanggalin ang warrant of arrest laban sa kanya. Makatarungan ba yan? The only way na matatanggal ang warrant of arrest laban sa kanya is, kasi malakas ang ebidensya laban sa kanya, is for the President of the Philippines to issue a pardon in favor of Garma para hindi siya kakasuhan. Yan ang pinaka-problema natin ngayon. So, alin ba talaga piliin natin? Yung ICC na testimonya o yung ikukulong siya dahil sa pagpatay kay Wesley Barayuga. Ito naman si Trillanes who went to The Hague for meetings. Putang ina tong Trillanes talaga to. Bakit siya mga papunta-punta ron? Wala naman siyang personalidad doon. Kumbaga gumagastos ang pera ng gobyerno, pinapaalawan sa kanya. Mamaya sa sunod titirahin ko ito. So sabi ni Trillanes daw, ay ini-expect daw ang ICC na mag-issue more warrants of arrest only for senators. Ito naman na kwento na walang alam eh. Kwento ng kwento. Unang-una, Trillanes, how can you be believe in? Hindi naman kayo taga-ICC. Pangalawa, ay paano mo sasabihin na magpapalabas ng warrant of arrest na ang ICC? May issue pa nga kung may jurisdiction o wala ang ICC. At ang issue na yun kung may jurisdiction o wala ang ICC ay hindi madidesisyonan kung hindi desisyonan yung question ni Duterte. Kasi nag-question si Duterte kung may jurisdiction ba ang ICC sa kanya o wala. At kung magka-decision ang ICC kung may jurisdiction sa kanya, saka palang pwedeng ipalabas ang warrant of arrest. So, yung pagiging pakialamero ni Trillanes. At malamang pera ng pamahalaan ang ginagamit dito sa binibigay sa kanya. Sino bang gumagastos sa kanya sa The Hague? Bakit nandun ka sa Netherlands? Oh. So, anyway, ang kwan lang dito, si Rimulya, nagsasalita siya na talagang gagamitin niya itong ICC case para maprotektahan si Ruyina Garma at hindi mapapatupad ang warrant of arrest. Sa totoo lang, kung ikaw naman si Garma, siyempre i-demand mo rin. Hindi, kung gawin nyo kung testigo sa ICC, tanggalin nyo muna ang warrant of arrest. Parang ganun lang yan. Kahit sino man ang taong ilalagay sa katayuan ni Garma, ganun din ang gagawin niya. So, kumbaga, ang nangyari dito ay guyuan at saka binibilog tayo ng mga opisyal ng bayan natin. Si Rimulya.
Wala akong pakialam kay Trillanes kasi Trillanes hindi naman yun opisyal ng bayan. At mamaya, kuhan ko, magtanong tayo, magbablog ako hiwalay. At hanggang dito na lang muna ang ating vlog patungkol doon sa kay Garma. At alin ba unahin natin? Bakit hinaharangan ang warrant of arrest laban kay Garma? Kasi obligasyon mo rin, Remulla, na pauwiin dito si Garma. At bakit mo pinayagan na pupunta sa Malaysia? Alam mo naman na ano siya, may warrant of arrest na palabas galing sa Mandaluyong RTC. Okay, diyan lang muna tayo, no? At isa pa, gusto ko lang malaman, gaano ba kabigat ano ba ang ititestimonya ni Garma pagdating sa isisilabang kay Digong? Ang unang testigo niya na naging tauhan siya ni Digong. So, baring may nalaman siya, pero problema hanggang salita na lang ang nakikita ko. Wala akong nakikita ng dokumento. Kasi kung salita lamang po, pasensyahan tayo, hindi po pwede may konsidera na proof beyond reasonable doubt ang ang testimonya ng tao. Kailangan may backup na dokumento. Well, hindi ko alam kasi hindi ko naman nakikita ang kanyang hawak na ebidensya, pero generally my impression is salita lamang ang gagamitin. At kung salita lang, hindi po magagamit laban kay Digong. Pagkatapos Remulla pala, understood mo naman, alam mo naman bilang abogado ka, naintindihan mo yan na mukhang hindi na matutuloy ang kaso laban kay Digong. Kasi nga ulyanin na siya. Nag-confirm pa nga yan ang ICC na doktor. So hindi yan gawang-gawang kwento. Kasi marami mga anti-Digong na nag-iisip, drama lang ni Digong yan. So regardless kung drama man yan o hindi, it doesn't matter. Bakit? Ang mismo ang doktor ng ICC ang nagsabi na ulyanin siya eh. So yan ang pinaka-problema natin. So ngayon, given the fact na hindi naman matutuloy ang hearing, wala pang hearing ni Duterte, dapat ibalik mo na dito Remulla, ibalik mo na rito si Garma at humarap sa kaso laban kay Barayoga. Ganun lang dapat ang pinakamaganda gawin. At bakit nyo hinaharangan? Ha? Binigyan ka ba ng pera ni Garma? Kasi mayaman na si Garma? Oh, Florito, Ricardo, magandang umaga po. Lisinio Liaturia. Nako, Atty. Toto, malinaw na mas mataas pa pala ang korte ng ICC kaysa sa atin. Kawawang Pilipinas, ginamit lang tayo ng mga politikong masasama. Si Archie Bainosa, kaya ayaw gawin ni Remulla dahil baka magsabi na totoo si Garma na scripted lang. O, yun naman. Sabihin, ginagamit nila po yan na baraha. So, Cassandra Daisy, dapat si Trillanes ang ikulong sa diheg. Ginagastos ang sino ba nagbigay ng pera sa kanya doon? Pera natin? Anong klase ito? Kaya questionin ko talaga ito. Pumupunta siya doon sa personal na lakad niya eh. Sa personal na galit niya kay Duterte. Personal mo yan. Huwag mo gamitin ang pera ng Pilipinas. Tumatanggap ka ng pera kay Bongbong Marcos, kay Lisa Araneta Marcos, tsaka kay Tambaloslos. Never once, kahit isang word, hindi nag-utter si Trillanes sa issue sa baha. Yan ang corrupt na nagkukunwaring hindi corrupt. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo. Sana ay sa pakialam ng Diyos ay mapupunta yung tamang desisyon at tamang kung ano ang tamang dapat mangyari. Na kung ako tanungin mo, sentensyahan mo na si Garma dito sa Pilipinas. Total, wala pa namang hearing doon sa diheg. At hindi matutuloy ang hearing sa diheg kasi nga ulyanin na yung akusado. Okay, ganoon na lang. Ladies and gentlemen, maraming salamat po. Paki-share, paki-invite sa iba na magiging member ng ating channel para naman dumami ang ating membership. At kung marami, abot 10 milyon, pwede na tayo makadikta kung anong mangyari sa Pilipinas. Kasi, kalba, tatakbo ang presidente, gagawin ko na, papalitan ko na sistema ng katarungan, imbis na judge sa mag-decision, tao na mag-decision. So, sabi ni Lipio po, official, mapera si Trillanes dahil binenta niya ang Scarborough sa China. Okay? Hindi naman, wala naman tayong ebidensya ganon, pero sabihin na natin, posible. Si RIT engineer, di ba, harboring of criminal. Harboring of criminal ang ginagawa ni Remulla, tapos mag-apply ka pa ombudsman. Maraming salamat po at kita-kits.